Malapit na nga pala yung eleksyon. Makapanood niya muna ng balita. Matapos ang aming documentary project sa Payatas, Quezon City kung saan naninirahan ang malaking porsyento ng may hirap na mamamayang Pilipino, ay dekada na palang walang pagbabago ang pamumuhay nila dito. At Bilang na ang ilan sa ating mga kababayang magsasaka na hindi raw sila nakatatanggap ng anumang pondo mula sa gobyerno upang makatulong sa kanilang pagsasaka. Isang linggo mula nang pumutok ang mga balita tungkol sa pork barrels na. Hindi pa rin natatapos ng iba't ibang infrastruktura ng ating bansa. Isa dito ang mga daan na hindi pa rin natatapos. Ngayong taong 2016, umabot na ng mahigit 6 trilyon ang utang ng bansang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni President Noynoy Aquino. Ay nako, ang dami namang kinakaharap ng problema ng Pilipinas. Dapat yung presidente ng Pilipinas, si paninindigan, hindi yung puro salita. Dapat may ginagawa, tsaka yung maaasahan at may kaya patunayan, tsaka yung kayang paglaban yung kaisa ng Pilipinas. Bago pumunta sa presinto, paghandaan na kung sino ang inyong boboto. Huwag kalimutan dalhin ang inyong voter's ID. At kung wala pang voter's ID, magdala ng valid ID patunay na ikaw ang botante. Pagdating sa presinto, hanapin ang inyong pangalan sa computerized list of voters. At pagdating ng araw ng halalan, gumising ng maaga dahil first come, first served ang usapan. Pagpasok mo sa loob ng presinto, obserbahan ang mga sumusunod. Ayon sa COMELEC Resolution 8739, maigpit na pinagbabawal sa mga botante na ilabas ang balota, ballot secrecy folder o marking pen sa labas ng presinto. Bawal magdala ng kamera. Bawal ding makipag-usap habang bumoboto. Takpan ng ballot secrecy folder ang inyong balota habang bumoboto at huwag pakita ito kahit kanino. Matinding paglabag sa batas ang sadyang pagsira ng balota o intensyonal na pahintuin ang normal na operasyon ng PICOS.